Ang Mabinay is known as the cave capital of the Philippines. It has more than 400 caves, but ang explored, it's about 40 lang yun na explored. So, ang dami talagang caves sa Mabinay. Sa daan-daang kuweba sa Mabinay, iilan lamang ang bukas para sa mga turista. At dahil sa may panganib sa pagpasok sa mga kuwebang ito, itinalaga ang Bulwang Information Cave Center para magabayan ang mga turista. Welcome to Mabinay Caves! Ang Bulwang Caves ang siyang pangunahing kuwebang binibisita sa Mabinay. As what I have heard from the guests from the different places, on the different countries, the Mabinay Cave is different from the other caves here in Negros Oriental. Because some of our caves here, we are proud to say that this is the gift of nature. We have 3 levels of caves. We have beginners, advanced, and extreme. So in beginners, we have 3 caves. We have Panligawan, Pandalihan, and Crystal Cave. And then in advanced, we have Baliw Cave and Cayaso Cave. Sa mga ito, pinakakilala ang Crystal Cave nang dahil sa kakaibang ganda nito. Isang active cave ang kuwebang ito, kaya't mahigpit na ipinagbabawal ang paghawak ng mga stalactites at stalagmites sa loob. Nang sa ganon, mapangalagaan ito. Ito yung example na active talaga siya. So, yung tulo ng tubig. Kasi yung mga ibang cave dito, like yung hindi namin inopen sa tourism, sobrang dry na siya. Reason kung bakit nagiging dry yung cave is yung lack of vegetation na talaga sa taas. So, kailangan talaga maraming punong kahoy para mas masyadong maganda yung cave. Upang higit na maipakita ang ganda ng Crystal Cave, nilagyan ng mga artificial lights ang loob ng kuweba. Nagpatayo rin ng lokal na pamahalaan ng isang steel bridge para makapaghandog ng mas maaliwalas na tour experience sa lahat. So, isa po itong ginawa ng local government, sir, to prevent against contamination. So, itong bridge. Kasi dati, back 1989, wala itong bridge. Yung mga local spelunkers natin, dumadaan sila kahit saang area ng kuweba. Ito yung mga damage before. So, dyan sila umapak, dyan sila umakyat. So, yung ginawa ng local government is nilagyan siya ng tulay. So, mas lalong hindi siya naka-apekto sa ibang parte ng kuweba. Makikita sa loob ng kuweba ang gypsum, isang mineral na makikita sa mga kristal. Ito yung makikita natin, parang wala siyang silbi. Ayan. Pero pag tinapatan natin ng ilaw, talagang ina-observe niya yung ilaw pailalim. So, crystal talaga siya. So, isa po itong mga deposit ng kuweba na talaga pinoprotektahan. Makikita rin sa loob ng kuweba ang mga nagagandahang rock formations, mga columns at mga batong tila nililok ng kalikasan. Sa sobrang tagal, a million of years na process po, nagpo-forma po siya ng column. Ito siya. So, according sa science po, every year po, tumutubo na yung bato natin, 1 millimeter per year. Bago makarating sa Pandalihan Cave, kinakailangang maglakad sa isang masukal at mabatong daanan. At di tulad sa Crystal Cave, walang artificial lights na inilagay sa kuwebang ito. Kaya't pinapayuhan ang pagdadala ng tubig at pagdadala ng sariling ilaw bago pasukin ang kuweba. May kalayuan man, hindi mo pa rin pagsisisihan ang pumunta rito dahil sa masasaksihang natural na ganda ng mga rock formation at ng isang masaganang ecosystem. Sa kabilang parte ng parehong trail, matatagpuan ang Panligawan Cave. Sa bungad pa lamang, halata na ang kaibahan nito sa dalawang kuweba. Maliwanag sa Panliwagan Cave dahil sa malaking butas sa itaas nito. Akma rin ng butas na ito para sa rappelling na isa sa mga aktibidad na pwedeng gawin sa kuweba. Swak na swak para sa mga matatapang at extreme sports lovers. Unlad, Pilipinas.